Pakibawasan nga yung baho. Yan. Okay, muli tayo pong tumayo at buksan po natin ang ating dalang Biblia dito po sa Aklat ng Mga Hari, Ikalawang Hari, Kabanatang 5. Gising na po ba kayo? Ayan, salamat po sa 5. Kaya kung mabasahin, nilam kong sundan, 2 Kings, King chapter 5. Pinagaling ang ketong ni Naaman. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamagitan niya ay pinapatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa niyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Verse 4, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Tayo po'y mag-aalay ng panalangin. Ama, muli po kami nag-aalay ng panalangin ito at kami po ay patuloy na iyo pong basbasan, Panginoon. Igat yung mga salita, Panginoon. Hayan po ito yung mangusap sa amin, Panginoon. Ihanda po ninyo ang aming puso na pagtatamnan nito. At hayan po ito na tumubo, magugat at limabong hanggang sa ito po ay magbunga sa aming po mga buhay, Panginoon. At sa magitan ng iyong inspirasyon ng Banal na Espiritu, Panginoon, umaasa po kami ng patuloy na pagkilos nito, Panginoon, sa bawat isa po sa aming naririto. Nilalagak din po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisan, ang lahat ng aming mga daladalang mga suliranin, Panginoon, sa iyong paanan. At ayaw mo tulad ni Maria, Panginoon, kami po ay makinig sa iyong paanan, Panginoon, at pakinggan po namin mabuti at mainam ang iyong mga sasabihin sa amin. Ito po, minsan pa ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po ay makakaupo ng muli. So, hindi rin ilingis natin ang istorya nito ng isang magiting na mandirigma na walang iba kundi si Naaman. Ang ibig po sabihin Naaman, blessed or gracious, no? Pleasant, no? Yan ho ang ibig sabihin ng kanyang pangalang Naaman. Siya po ay pinagpala, no? Kaya nga ito yung ating pamagat, Naaman, the blessed man. Tulad din yan, naniniwala po tayo na tayo rin ay mga taong pinagpala. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka. Yan. Diba nito doon sa taguri ng mga sasanlibutan na swerte? Ano po? Tayo itinuring ho ng Biblia ng mga taong mapapalad. May mga bagay po na tinatawag na mapalad, no? Meron tayong tinatawag na saving grace, no? At sa magitan ng kagandahang loob ng Diyos, ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, tayo po nakasumpong ng biyaya po ng kaligtasan. Amen. Isa rin biyaya na very common na yung tinatawag po natin common grace, no? So, yung sinasabi ng Panginoon na pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at masama. Gayun din, pinapapatak niya ang ulan sa mabubuti at masama. Kaya kay mabuti o masamang tao, itong mga bagay na ito ay ipinagkakaloob ng biyaya ho ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Meron din ho tayong tinatawag na specific grace, no? Na ang mga tukoy lamang itong biyaya na nakakaranas nito ay ang walang iba kundi tayong mga mananampalataya. So specifically, tinatanggap natin ang mga biyayang ito ng Diyos sa atin, no? Kaya nga sinabi ni Paul doon sa Ephesians chapter 1 verse 3, lagi daw po tayo magpasalamat sa Diyos sa tama ng ating Panginoon sa Kristo sapagkat tayo po ay binless niya ng napakaraming mga spiritual na pagpapala. Purihin po ang Panginoon, no? At sa pamamagitan ng ating pakikipag-isang ito, tayo po itinuring ng Diyos na kanya pong mga anak. No? Tayo daw po ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, sapagkat kung walang pagbububo ng dugo, wala ito pong kapatawaran ng kasalanan. Ano po, binigyan din niya tayo ng kabatiran upang maunawaan daw po natin yung mga lihim ng mga panukala ng Diyos, no? Na noon na yung lihim na panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang mga Hudyo at mga Hentil sa isang katawan na walang iba kundi ang Iglesia. Ano po,
Ang Espiritu Santo rin ay pinagkaloob sa bawat nanampalataya upang bigyan tayo, no, nung tinatawag nating seal o tatak, no? Ang ibig sabihin po ng tatak ay tayo po ay mga pag-aari ng Diyos, no? Ito rin yung sisilbing tatak natin na alam ng Diyos kung sa kanyang pagbabalik, gaya ng ating naging paksa sa ating Sunday School patungkol sa kanyang pagbabalik, no? Alam ng Panginoon kung sino po ang kanyang babalikan. Dahil dito po sa tatak ng Espiritu Santo. Okay? So, ilan lamang yun sa lahat ng mga pagpapala na tinanggap po natin nung tayo yung sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Purin po ang Panginoon. Dito po sa buhay nitong magiting na lalaking ito na si Naaman ay ilan doon sa kanyang mga mahalagang bagay patungkol po sa kanya. First is condition. Ano po? Ito yung mga yugto ng kanya pong istorya dito po sa 2 Kings chapter 5, no? Sabi rito, sa Syria, meron daw po isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya sapagkat sa magitan niya ay pinapatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Ang Syria ay isa sa mga maigpit na kaaway po ng mga Israel noong mga kapanahunan pong yun. No? Yan is sa mga dahilan kung bakit ipinapaalipin ng Diyos ang kanyang bayang Israel sa ibang bayan sa dahilan sila ay mga sumuway, no, doon sa tipan, kautusan ng Diyos, no? At yun naman yung sinasabi ng Diyos sa kanila na kapag sila ay naging masunurin sa kanyang mga kautusan, ang mga pagpapalang ito ay kanilang tatamuhin. Ano po? Sila ay magiging dakila sa lahat ng mga bansang nakapaligid po sa kanila. Pero kung sila naman daw po ay susuway, ang mga sumpang ito ay darating naman daw po sa kanila. No, at kabilang po roon ay yung sila po ay ipinasasakop ng Diyos sa ibang mga bayan. Okay? So, gayon pa man, no, sa patuloy na pakikidigma ng bayang Israel dito sa Syria, ay ang Diyos naman ay gumagawa at kumikilos dito sa isang lalaki na nagngangalang Naaman. Ang sabi rito, siya po ay pinatatagumpayan ng Panginoon sa mga labanan. Although hindi ho siya Kristiyano, may tuturing, ano po, unbeliever ho siya, sapagkat siya po ay isang Gentile, no? Pero gayon pa man, no, ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang mga tao, no? Mananampalataya ka man o hindi, no? So sa ganang ito, ginagamit ng Diyos na instrumento, ito pong si Naaman upang pagtagumpayin siya sa mga labanan. At si Naaman din ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Nakakita na ho ba kayo ng taong may ketong? Okay, siguro bihira ho sa atin, ano, na ngayon, no? Pero dati ho ay palasak itong sa kung po maliit, no? Meron po kaming mga kapitbahay, no, na meron pong ketong, no? Nakita ko yung mga paglukot ng kanila pong yung kanilang mga muka, ano po, at yung mga bakas ng kanilang mga sakit na ito, no, dahil naputol yung ilan sa kanilang mga daliri, no, at mga paa, no, at yung pong mga kanilang yung balat mo ay talagang maaligasgas, no, dahil sa sakit na ito ng ketong. Okay? So, nilarawan din ito ng Diyos nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, spiritually, na ang lahat ng makasalanan ay spiritually leper, no? Lahat tayo ay spiritually na tayo po ay may ketong, no? Katulad din ng paglalarawan ng Panginoon doon sa mga Pharisees, no, ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga spiritually blinded sila, no, blind na itong mga taong pong ito. So maraming paglalarawan po ang Panginoon, especially ito pong ketong, no, ay inilalarawan ito sa kasalanan. No, na unti-unting sumisira ng lalaman ng tao hanggang siya po ay mamatay. Yan din ho ang kasalanan, di po ba? And for the wages of sin is death. Amen, no? Lahat po tayo nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Okay? So, silang paglarawan po sa kondisyon nito pong si Naaman ay siya po ay isang taong importante, no? Nakita naman natin doon sa description sa kanya sa unahan na itong si Naaman ay isang importanteng tao yan.
lalo na sa hari ng Syria. So siya rin ay naging mananagumpay, no, sa lagay nung sa kanilang mga labanan. Nakita natin na naging makapangyarihan ho siya at siya isang matapang na tao. Oh, hindi ho siya umuurong sa labanan. Gayon din siya po ay kagalang-galang, no? At inani niya ito dahil doon din sa kanyang mga pambihirang katapangan at pagtatagumpay na kanyang tinamo sa mga labanan, no? Umani ho siya ng respeto sa maraming mga tao, especially doon po sa pinakamakapangyarihang tao sa bansang Syria. So I become great, no? Person, no? Na tunay ngang napakaganda, no? Na talagang masasabi po nating siya po ay blessed. Amen po ba? Pero sa kabila ng lahat ng ito ay narito ang isa sa kanyang naging lupit na kondisyon. Ano po? Siya po ay isang ketongin. Well, sa buhay din natin, sa panahon natin, maraming may mga conditions, no? Hindi lamang po sa physical na condition, kundi sa mental condition. Marami din po mga taong depressed ngayon, tumahantong doon sa mga mental conditions. Ano? Gayon pa man, no? Makikita po rin natin na ginamit pa rin ito ng Diyos para itong si Naaman ay makakilala po sa Kanya. Alam mo, may mga bad things na tayong nararanasan sa mundong ito, lahat ng tao, ano po, na madalas yun ang isang magandang plano ng Diyos para ang tao ay lumapit po sa Kanya. Di ba? Mari, ilan ho sa atin, ano? Tayo makakilala sa Panginoon ay ginupo tayo ng matinding karamdaman. Ano po? At yung karamdaman na yun ang siyang nag-aki sa atin tungo sa atin hong pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Na maaaring tayo po ay kanyang mga pinagamilaan, no? Dahil do sa pambihirang karamdaman na atin pong naranasan. Purihin po ang Panginoon. Amen. At marami rin sa mga story sa Biblia, no? Lalo na sa panahon na nagbiministeryo si Kristo, na yung kanilang mga karamdaman ang siyang nag-akay sa kanila patungo sa kanilang pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen. Naalala niyo po ba yung pong lumpo, no? Yung paralitiko, no? Nandinala siya ng apat ng kanyang mga kaibigan at hindi nila ito mailapit sa ating Panginoon sa Kristo dahil napakarami pong mga tao. Ang kanilang pong ginawa ay binakbak nila yung bubungan at doon inihugos yung kanilang kaibigang paralitiko. At nung makita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanyang pananampalataya, ay nasabi niya doon sa paralitiko na, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. Amen. So mayroong higit palang pangangailangan itong paralitiko ito kaysa doon sa marahil ang kanilang hinihiling sa Panginoon ay pagalingin siya, no? Subalit may higit na mas mahalaga na pangangailangan ito pong paralitiko ito. Ano po 'yon? Yung spiritual na kalagayan po niya, no? Kaya marahil ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. So, nakita natin, hindi lamang po yung physical, yung sinabi ng Panginoon, tumindig ka, dalhin mo yung higaan at tumayo ka, ay nasumpungan niya, higit sa lahat, yung pagpapawalang sala ng Diyos sa kanya, bunga ng kanyang pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Amen. Glory be to God. So, ganun din sa buhay din natin, no? Lahat naman tayo, may mga kapintasan tayo. Generally, lahat naman tayo makasalanan, eh. Amen po ba? Na sa kabila ng ating mga success sa buhay, sa kabila ng ating kagandahan, no? Ng ating physical, no? Marahil ay gifted tayo sa maraming mga bagay, may mga achievements tayo na ating mga narating sa buhay. Pero sa kabila ng yon ay merong hidden, no? O nagkukubling bagay sa buhay ng tao. Ano po yun? Yung kasalanan. Amen po ba? Sabi, ang kasalanan ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Ito ay siyang nagiging dahilan kung bakit hindi marinig ng Diyos ang atin pong mga dalangin. So, sa pangalawang yugto ng kanyang kwento ni Naaman ay dahil nga ho siya ay naging makapangyarihan,
at maging itong isang pagkakataon na ng kanyang pakikidigma sa mga Israelita ay nakabihag po siya ng isang babae, batang babae, a young girl, no? Sabi roon sa 2 Kings chapter 5 verse 2 to 3. Sige po. Sabi riyan, minsan ng mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Siya raw po ay naging katulong, no, nito ng asawa po ni Naaman. So, ibibilang natin siya sa mga lesser lights. Ano po? Ibig sabihin, hindi siya ganong pinangalanan. Kung isipin natin, hindi siya pinangalanan, tinuring lang siyang isang dalagita na nabihag doon sa Israel. Okay? Subalit, no? May dakilang bagay ho siyang naibahagi, naging ambag, no? Lalo na sa pagkakilala ni Naaman sa tunay na Diyos at gayon din, no, yung himalang kanya hong naranasan mula sa kanyang sakit na ketong. Amen. So, wag nating dalalangan din, no, yung atin hong kaabahan, ano po, kababaan sa ating salipunan, ano po, wag nating sabihin ako ay labandera lang, katulong lang ako. We can make a difference in this world. Amen po ba, no? Meron tayong magagawang kakaiba na maaring no, ay tuturing ho nating dakilang bagay. Ano mang bagay na ginawa ho natin para sa paghari ng Diyos, ay may tuturing ho nating dakilang bagay po yan. Naniniwala ho ba tayo, no? Amen. Totoo po yan. O sino nga po ba ito, no? Na musmos na magiging instrumento sa pagkakakilala ni Naaman sa Diyos na dakila na ito, ang Diyos na buhay, at siya ay mahimalang gumaling dahil sa kanyang pananalig sa Diyos na ito. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen. So naalala ko yung isang preacher, ano po, kilala ho siyang evangelist, no? Na nasa kanang kanyang patotoo ay nasabi niya kung sino ho ang nagbahagi ho sa kanya ng ebanghelyo. Walang iba kundi isang sapatero. Sino mag-aakala na itong magiging dakilang mangangaral na ito, ang mag-aakay sa kanya ay isang sapatero? Okay? Amen. So tayo man, no, ay maaaring maging instrumento ng Diyos sa kaliligtas ng mga tao na maaaring sa darating ng panahon sila ay magiging dakila rin, kikilalin, igagalang, no, tulad ni Naaman. Okay? So, ano bang dapat lang natin gawin? Napakasimple lang naman eh. Pinoint niya kung sino ang dapat niyang lapitan. Ano po? Ganun din naman tayo. Kilala natin kung sino ang daan, ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Walang iba kundi si Jesus. Diba? Ituro natin sila kay Kristo. Amen po ba? Na siyang lunas sa kanilang spiritual na karamdaman ng kasalanan, o maaari sila may physical na karamdaman, ituro natin sa kanila. Ang Diyos na ito ay gumagawa noon ng himala, at siya rin gumawa nung panahon ng Panginoong Jesucristo, at siya gumagawa pa rin sa ganang ating kapanahunan. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Purihin po ang Panginoon. Siya pa rin ay gumagawa ng pambihirang himala at kababalaghan. Naniniwala po tayo ron. Okay? Kaya nga sabi nitong batang ito, na kung ang asawa daw po niya si Naaman ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, yung ba kundi si Elisha. Okay? Yak na, tingin niyo po tingin niyo ang pananampalataya nitong babaeng ito. Okay? Tiyak na pagagalingin siya niyon. Purihin po ang Panginoon. And that's faith. Ano po Tayo daw po may pananampalataya kung natitiyak natin na mangyayari ang atin daw pong inaasahan. Inaasahan niya na kapag lumapit yung kanyang among si Naaman dito kay Eliseo, ay tiyak na gagaling ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Glory be to God. Tuloy natin. Pangatlong bahagi ng kanyang kwento ay yung kanyang sulat, no? Mula doon sa hari na ibinigay ho sa kanya bilang request, no? Para doon sa hari ng Israel na i-honor niya, no?
itong si Naaman, bagamat sila ay magkatunggali, ano po, noong mga panahon na yon, pero gayon pa man, no, yung implikasyon ng sulat ng hari ng Syria ay naging negatibo doon sa hari po ng Israel. Tingnan natin ang kwento. Sabi riyan, tuloy natin. He went to the king. Ito pong si Naaman ay tumungo roon sa hari ng Syria muna. Sabi, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari ng hari. At ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. And then the king made a request, no? At ang hari naman ng Syria, ito ang sinabi ng hari. Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Tingnan nyo, yung misang patotoo ng dalagitang yon doon sa asawa ni Naaman, na siyang naipasa kay Naaman, okay? At naipatotoo ni Naaman mismo doon sa hari. Hindi pa man siya maaring gumagaling ng mga pagkakataong yon, pero nagpapatotoo na siya gaya ng patotoo nung babae na yon. Tingnan niyo yan. So, gano'n lang naman yan eh. Di ba? Kung magtuturo tayo, ituro natin si Kristo sa mga tao. Amen po ba? Okay? Kaya anong ginawa ni Naaman? He went to the king of Israel. Dala yung kanyang mga sulat at yung pasalubong. Sabi rito, pumunta si Naaman na may dalang 350 kilong pilak. Magkano kaya yun? Okay, 6,000 pirasong ginto. Piraso, 6,000. 6,000 pieces of gold at 10 magagarang kasuotan. Glory be to God. So, dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. At ito ang nilalaman ng sulat. Tingnan ho natin. Mahal hari, ang may dala nito ay si Naaman, na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Tingnan niyo po doon yung yung third sentence, ano po? Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Ano kaya magiging dating nito doon sa hari ng Syria? Doon sa hari ng Syria, ng Israel. Okay? Hindi po kayo? Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginawa niya, pinulit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos? Nga naman. So siguro, nagkulang lang ng ilang mga pangungusap o salita doon sa pagalingin mo siya, no? At siguro yung pantukoy na tao dapat sana'y yun ang inilagay niya ng hari. Okay? Minsan talagang no? Kaya doon sa mga group chat, maiingatin ho tayo. Minsan yung mga salitang minsan iba nagiging dating eh. Di ba? Tama po ba yun? Minsan nagkakagalit-galit dahil lang doon sa may nasabing, hindi namang masama yung intensyon, pero may nasabing tila negatibo ang implikasyon doon sa pinadalan. Hello, nandiyan po ba tayo? Yan. So, minsan pinagmumulan ng hindi magandang pakikitungo. Okay po? Nandiyan po tayo? Kaya mag-iingat tayo, no? Kaya nga, think before you click. I-double check natin yung mga salitang binibitawan ho natin. Okay? Amen. Ako ba ay Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Tingnan niyo po yun. Bakit sa akin pinapupunta ang taong ito? Totoo naman. Yun ang nilalaman ng sulat eh. Para pagalingin ang kanyang sakit. Kaya naisip na itong hari na ito na baka namang mahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. So, frustrated yung hari. Okay, pang-apat na yugto ng kanyang kwento. Sabi, he's cured the healing, no? So, gayon pa man, no, itinuro pa rin ni Eliseo ang kanyang bahay, doon papuntahin si Naaman, at doon nga ho nagtungo ito pong
si Naaman kay Eliseo. At nung sila po ay magtakbo, ito po yung ipinayo po ng propeta Eliseo sa kanya. Ipinasasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan. Okay? Ang ilog dito, ang pinaka mabaho, nakakasulasok. Oh. Na ilog noong mga panahon na yon. At ang utos ay lumubog ka ng 7 beses. 7 is a number of perfection ho yan, no? Yan, kaya 7 beses, no? Ay kung 6 lang beses na siya lumusong, baka hindi ho siya gumaling. Amin po ba ron? Kailangan 7 eh. It's a number of perfection. There are 7 days in a week. There are 7 last words of Christ on the cross. Di po ba? And there are 7 candlesticks, no? Sinasabi na ni-represent ng church doon sa Revelation. So maraming mga number 7 na nagpapaywatig, no, ng kaganapan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling, expect na ang ketong mo ay gagaling. Kung tayo kaya si Naaman, pupunta kaya tayo ron? Lulubog tayo? Ha? Tingnan natin ang kanyang response, no? Sabi naman, response with anger, no? Nagalit po siya eh. No, it's an act of pride. Ano po? Ako, nakilalang tao? Lulusukin mo ako ron? Di ba? Merong iniingatang reputasyon itong marahil si Naaman dahil siya'y kilala, iginagalang, at tapos ay gayon lamang na siya'y palulusungin basta-basta roon sa ilog na yon. Okay? And that's pride. Ano po? Minsan, yung paraan natin ay hindi paraan ng Diyos. Amin po ba? Diyan po tayo? Lagi, gusto natin, yung paraan natin, ang atin hong gustong mangyari. Ano po? At hindi yung paraan ng Diyos. Gusto natin, yung kalooban natin, ang siyang maganap, at hindi yung kalooban ng Diyos. Nandiyan po kayo? Kaya ito ang maaaring naging reaksyon ni Naaman, no? Nagalit po siya. Marinig to, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na tingin niyo po yun ang kanyang akala. Akala ko pa na sasalubungin niya ako. Okay, kilala siyang tao eh. Di ba? Tatayo sa harap ko. Ano pa? Tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh, ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking mga ketong at ako ay pagagalingin. Madalas ganun tayo. Ano po? Gusto natin yung paraan natin, our ways, no? Our will na siyang gawin ng Diyos para sa atin. Okay? Ang iyong paraan na hindi ko paraan. Ang iyong kalooban na hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kanyang isip pa hindi natin kaisipan. Kaya napakahalaga ng lubos nating pagpapasakop. Mahirap man ang gawin ng kanyang kalooban. Kung talagang siya ang ating master, kinanggap natin siya bilang ating Panginoon, susunod tayo. Ano man ang hinihingi nito? Andiyan po ba tayo? Ano yung mga bagay na hinihingi ng Diyos sa atin na hindi natin maipagkaloob sa Kanya? Gayong ito'y nakakapinsala sa atin ng mga personal na buhay. At ang higit sa lahat, nakakapinsala sa relasyon natin sa Diyos. Maaaring ito isang kasalanan na kinukubli natin, hindi natin ipinapakita sa atin ng kapwa. Well, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Walang lihim na hindi ho mabubunyag. Yaman din ng puso ng taong ito ay gayon, no? Dahil umakto siya, tumugon siya ayon sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili at hindi doon sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming nahihirapan sundin ang kalooban ng Diyos dahil sumasalungat ito sa kanilang kalooban, sa kanilang pamantayan, sa kanilang mga nais.
Pero ang Diyos ang siyang nakakasaliksik ng puso ng tao. Kaya mahalaga pa rin na lagi nating ipasaliksik sa Diyos ang puso natin. Kung tayo may di tapat, kung tayo may nagpapalalo sa ating mga bagay na natin. So, kaya nga may mga permissive will ang Diyos sa atin dahil ang tao ho ang may kagagawa nun. Kaya hindi tayo makatakas doon sa mga bagay na yan. Sa pagkakaalipin natin dyan sa isang bagay na yan, dahil tayo, ayaw nating magpasyang sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Maaari yan yung ating maling relasyon. Maaari yan ay yung ating higit na pagpapahalaga sa ating mga ambisyon, sa ating mga pangarap. Kaya lagi tayo nagpupursige, may mga tao nagpupursige, hindi niya makamit yung kanyang pangarap kasi hindi niya isinasama ang Diyos sa kanyang mga pangarap. Okay? Diyan po tayo. Purihin po ang Panginoon. Okay? So tayo lang yung sinasabi ni Jesus, hindi maaari maging alagad ko ang sino mang nagmamahal sa kanyang ama, ina, nang higit kaysa sa akin. So isa sa mga hadlang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay yung ating mga personal na mga relasyon. Okay? Yung ating personal na mga ambisyon at mga pangarap, layunin sa buhay. Kung yan ang magiging dahilan para tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw'y tinatawag ng Diyos, kung mas mahalaga sa iyo ang yung mga personal na mga layunin sa buhay, bibitawan mo ang anumang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Okay po? Yan. Huwag tayo mag-isip na para baga magtatagal tayo sa mundong ito. Kaya nga, lagi tayo hinihimok na kung meron man tayong pagsumakitan, pag sumakitan natin tayo pag-arian ng Diyos. Sumunod sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay daragdag na lang natin niya sa atin. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tawagin ng Diyos, sabi roon, yun ang kanyang pag-aakala, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang lingkod at sinabi, tingin po, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yun? Kano pa yan, pinaghuhugas lang kayo para luminis? Okay? So, nung mga panahon yun, ang ketong incurable yan no? Talagang wala na hong lunas, no? Kapag kayo tinubuan ng ketong. Pero gayon pa man, nakita natin, no? Ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng propeta o Eliseo. Ano po? Kaya ganito ang mas mahirap. Sabi nung payo nung, mas maano pa yung magpayo yung kanyang yung kanyang lingkod Di ba? Mas mahirap pa riyan. Ipinagawa sa inyo ng propeta. Di ba't gagawin nyo rin yun? Ano ba't lumubog lang kayo para luminis? So, doon nabuksan ng kaisipan dito pong si Naaman. And then, okay, amen. Kaya yung sabihin, ito na naging kanyang konklusyon, no? Matapos niyang pagnilayan yung kanyang mga naging response, no, ng galit, no, dahil sa kanyang kapalaluan, no, at tinimbang din niya yung advice ng kanyang lingkod. At nakita niya na naging mas matimbang yung payo ng kanyang lingkod. Amen po ba? Kaya nag-decide siya. Sabi, pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagtatagubilin ni Propeta Eliseo. Amen! And that's an act of faith. Amen po ba? So, yung pagpapasya, ano ko yan ang pananampalataya, decision mo yan. Decision natin personal yan. Di ba? Katulad nung babaeng naagasan, 12 taon na siya inagasan. Sabi niya, maihipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Di ba? Naalala niyo po yon? Yung istorya yon? Nagpasya siya sa kanyang sarili. Nagsumiksik siya kahit sa dami ng tao. Kahit marahil, nahihirapan na siya. Dahil doon sa kanyang karamdaman na yun, nagpumilit siya.
Alam niyo, yung pananampalataya, isinasantabi natin yung ating sariling ano yan. At kumakapit tayo. At kumakapit tayo sa Diyos. Ganun lang naman ho yan, kasimple. At in-honor ng Panginoon yung simpleng pananampalataya, hindi dahil hindi niya alam na kung sino yung humipo sa Kanya. Ang nais lang ng Panginoong Jesucristo ay maging open siya. In public, mag-testify siya kung ano ang ginawa ng Diyos sa Kanya. Amen po ba ron? Alam nyo, tayo rin, no? Yan ang isang bagay na hindi ho natin madalas ginagawa. Yung magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa ating buhay bilang Kristiyano. Okay? Walang piping Kristiyano. Amen po ba? Wala pong piping Kristiyano. Hindi mo naman kailangan maging para ikaw ay makapagbahagi. Si Kristo naman ang ating isi-share. Kung ano ang ginawa ni Kristo, yun ang ibahagi natin. Amen. Okay? At para na rin kay Jairus, no, na nung ang pagkakataong yun ay patungo ang Panginoong Yesus sa kanyang bahay. Okay? It's an act of faith, no? Nung siya'y pumunta sa Sinaaman sa Ilog Jordan at naglubdo ng 7 beses, gaya ng ipinagdubilin ng propeta. At anong nga ho ang nangyari? Siya raw po ay nagbalik ang dati niyang laman. At kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano yung kutis niya? Di ba ang bata? Very delicate yan, di ba? Very fragile nga, di ba? Napaka ng bata, kaya gusto nating halikan. Amoy, di po ba? Ang amoy ng bata ay napakasarap amuyin. Hindi tulad ng matanda. Ano po? Kahit pawis ng sanggol, mabango pa rin. Amen. Di ba? So, anong himala ang kanya pong naranasan? No? Naniniwala ako na hindi lamang yung physical niyang ang kanyang tinanggap na kagalingan, kundi yung kanyang spiritual na karamdaman, ang kasalanan. Amen. Na nirarawan ng kanyang ketong. Purin po ang Panginoon. Sabi nga ni Benny Hinn, nung lagi niya sinasabi, di ba? Mag-alala ka. Hindi dahil sa ikaw ay pinagaling na lamang sa physical, kundi ikaw ay pinagaling sa espiritu. Okay? Purin po ang Panginoon. Next. So, the next after ay yung kanyang conversion, nung siya po ay ma-born again. O ito yung salitang born again, wala po nun. Pero itong experience na ito ni Naaman, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naipanganak na muli sa espiritu. At yan naman yung sinasabi ni Jesus, no? No, na huwag tayo magtaka sa sinasabi niya kay Nicodemo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Ang tao ho ay patay sa espiritu. Bagamat tayo po, lahat ng taong nabubuhay ay meron pong espiritu ng buhay. Pero yung pinag-uusapan po natin, yung relasyon natin sa Diyos, sa spiritual nating relasyon sa Diyos, yun o ang sinasabing patay. Okay? Para tayo ay mabuhay, kailangan natin yung espiritu na yung buhay na yun. Na binigay ng Diyos sa lahat ng taong nabubuhay ngayon. Amen. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero dahil daw po sa kasalanan, yung ugnayang spiritual ng tao sa Diyos ay namatay. No? Yan naman sinabi niya doon sa unang tao. Diba? Sa sandaling kumain kayo ng bunga na yan, kayo ay mamamatay. Okay? Amen. Pumasok doon ang kasalanan sa pamagitan ng tao at ang kamatayan dulot ng kanyang kasalanan. Kaya ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. Kaya tayo ay tatanda, naghihina, magkakasakit, darating sandali, mamamatay din tayo. Kahit si Naaman,
siya po ay pinagmilaan ng kagalingan, namatay din ho yan. Titiyak ko po yun. Amen. Hindi lang natin natala sa Biblia. Okay? Naniniwala ba tayo ron? Okay. Pero meron isang bagay na kailangan nating maranasan ng tao. Bukod doon sa tinatawag nating physical birth, yung pong ating spiritual birth. Okay? Kaya kailan mo tinanggap si Kristo? Yun ang petsa na ikaw ay nakaranas nung kapanganakang muli. Okay? Kaya dapat mahalaga sa atin yun. No, yung petsa na yun. Kung kailan nating tinanggap si Kristo bilang ating Diyos at ating hong tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon. Okay? Sabi, ngunit sinabi niya sa iyo, balik natin. Sabi, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan ko, tingin niyo po napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Amen! So, siya na mismo nagpatotoo sa harapan ng propeta dahil sa kanyang naranasang ito. Narito, sabi niya, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Okay, binibigyan niya ng love gift si Eliseo. Sige po. Mabagal na talaga. Ayan na yan. Okay, ako pala mabagal. Ngunit sinabi ni Eliseo, tingin po saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Nang si Jesus ay pinahayo niya yung kanyang mga disciples, no? Mga apostol, sabi, pumayo ko, yamang kayo tumanggap ng walang bayad. Magbahagi kayo ng walang bayad. Salvation is free. Amen po ba? Ang kaligtasan ay libre. Amen po ba? Madalas ay hindi ho tinatanggap ng mga tao. Tama po ba? Ito yung libre na nga, ayaw pa ng tao na marami. Okay po? So, ang kaligtasan ay hindi mo mababayaran. Kaya nga sinasabi, ano mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. Ano maibabayad ng tao? Maibalik lang ang kanyang buhay. Wala. Walang anumang kabayaran ang ginawa, ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ng Panginoon. Kaya tayo magbabahagi, no, ay mahalaga na ibahagi natin ito ng walang bayad. Salvation is free, no? Ang kaligtasan ng pagliligtas si Kristo ay walang bayad. Kusa niyang ibinigay ito alang-alang sa ating mga makasalanan. Upang sa gayon, kung tayo may sasampalataya sa Kanya, ay pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Sabi, pinaglikuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Naalala ko yung isang police, no? Na isang traffic police, no? Mahilig ko siyang mangotong nung araw. Pero nung siya po ay makakilala kay Kristo, anong himala ang nangyari sa kanyang timbuhay? No? Ang laking pagbago ang nangyari sa kanyang buhay. Minsan, do, sa kanyang trabaho sa lansangan ay meron pong isang lumabag sa batas trapiko, no? At kanya po itong pinara at pinatabi. Okay? Sabi niya, ano po kayo? Beating the red light po kayo. Ay, ganun. Nagmamadali po kasi ako Sabi nung driver, nagmamadali po ako hangad nung niya para sa aberya ay yung pinungkulo yung kanyang lisensya, nag-ipit siya ng 200. Tapos sabi ron sa Kristiyanong pulis na, pwede na ba yan? Ano, sinusulan mo ko? Sabi niya, Kristiyano na ako. Sabi niya gano'n, no? Kristiyano na ako. Hindi mo ako pwede suhulan. Samayan. Sige, nilista pa yung kanyang violation.
Di pagkatapos, dumukot uli, no? 1,000. O baka pwede na po yan. Iyo ko lang ho talaga, mamadali lang ho ko. Nakikiusap siya na ano na rin siya, no? Sisper na ho siya. Sabi niya gano'n, hindi, huwag mo kong anuhin, no? Hanggang sa siya po ay maglabas ng 10,000, no? At nilagay niya, nakita nung Kristiyanong pulis na 10,000 yung nilagay nung driver. So, dinilagay doon sa sobre. Okay? Tataon na may sobre. Sabi, ano yan? Hindi ho, nagkamamadali lang ho talaga ako. Emergency lang ho eh. Ay, okay na po ito. Sige, huwag niyo nang ituring na ito'y suhol. Ano lang ho, basta ano lang ho. Parang pagpapasalamat ko yan sa pag-spare nyo sa akin. Sabi niya gano'n. So, sabi nung police, sabi, may ballpen ka ba? O, meron po. Bakit? Sige, sulat mo dyan. Sulat mo dyan, love gift. Okay, kakatuwahin ko yung kwentong yun. Pero sa ganang atin, paano tayo nasusubukan with regards sa pera? Pera o ang Diyos? Glory be to God. So, pinili siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Matatag ang panindigan ni Eliseo, ayaw ng habang saksi ang Diyos sa kanyang buhay, ay hindi niya anumang tatanggap ng anumang kapalit ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ho nabibili. Sige po, nandiyan po kayo? Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay ligtas, no? Sa pamagitan ng pananampalataya. At ang ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Yan lang ating pakatandaan na kailanman ay hindi ho nababili ang kaligtasan. And the next, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. And the last, sige po, kung ano, tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen. At ang ating pakikibasa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong pamanguna upang gawin po natin. So yung last na dilemma, itong si Naaman. The last, 2 Kings chapter 5 verse 17 to 19. Dahil nagpakatanggi itong propeta, ang sinabi ni Naaman na lamang, kung ayaw ninyo tanggapin, maaari po bang mag-uwi na lang ako ng lupa mula rito? Kakagang ko ng lupa ang aking 2 mola o kabayo. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. Purihin po ang Panginoon. Tingnan yung deklarasyon niya. Amen. Pero, sabi niya, at sana, tingnan niyo po kasi babalik siya eh. Ang mangyayari, hihimukin pa rin siya ng kanyang nakasanayan, ng kanyang hari na lumuhod at sumamba doon sa sinasamba ng hari ng Syria. Kaya sasabi dito, at sana patawarin ako sa gagawin ko kasi pagpunta ko ng aking hari sa Rimon upang sumamba sa kanyang Diyos-Diyosan, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Okay? Bilang pagrespeto sa pananampalataya ng kanyang hari, na dati rin kanyang pananampalataya. Okay? Na ngayon ay nagkaroon siya ng bagong pananampalataya. Sana'y, sabi, patawarin ako ni Yahweh sa pagluhod sa templo ng Rimon. So, yung ba ay pakikipagkompromiso ng pananampalataya? Maaari nga sa isang banda, kung tutusin. Pero sa isang bagong mananampalataya, hindi natin siya aasahang magkaroon siya ng ganung klase ng paninindigan. Na po kayo?
Ako nga ho dati, no, bago ako nakakilala sa Panginoon, dumadalo ko umaga doon po sa Dampalit, no. Pagdating ng hapon, nagsisimba ho ako doon sa San Bartolome. Oh, hanggang sa dumating na lang yun habang nagpapatuloy ako sa Panginoon, naisip ko na natuto akong manindigan na iwan na ang dati kong niluluhuran, dinadasalan, dinadalanginan. Okay? Nandiyan po kayo? So, gayon din naman, no? Tayo mga matatagal na sa pananampalataya, huwag nating pagpapansin-pansinin yung kuro-kuro ng bawat ng mga bata pa sa pananampalataya. Maaaring hindi pa nila kaya manindigan. Amen? So, unawain natin sila. At tulad ni Naaman, naniniwala ako na yung blessing nito ni Eliseo, darating ang sandali na magpapasa rin siya ang tunay, anuman ang mga hinihingi ng kanyang pagsunod, ng kanyang paninindigan, ay makakaya na niyang tanggapin. Okay po? Amen. Sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo kang payapa. Tinanggap ni Naaman ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo. Purihin po ang Panginoon. Amen? So, naway, nagbigay ito ng aral ho sa atin, ano? At kailanman, no, ay mag-uukit ito ng mahalagang bagay rin sa atin bilang mga mananampalataya. At tayo pinagpala, no, tulad din ni Naaman. We are blessed. Amen. With so much, no, na blessing mula sa Diyos. Simula nang tayo'y tumanggap kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita. Panginoon, ito man, Panginoon, ang pangyayaring ito ay nangyari sa kapanahunan sa lumang tipan, Panginoon. Sa buhay nitong magiting na lalaking itong si Naaman, ay meron pa rin po itong aral sa aming kasalukuyang iyong mga tinawag, Panginoon. Tulungan mo kami na maging tulad kami ni Naaman, Panginoon, na umakto kami ayon sa aming pananalig sa aming Panginoong Yesus. Ano man ang hinihingi nito, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay aming itong tayuan, panindigan, Panginoon, at sundin kung ano man ang hinihingi nito, Panginoon. Sapagkat yon ang siyang magbibigay sa amin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. Salamat aming Ama na maalala rin namin, Panginoon, ang aming buhay sa nakaraan, Panginoon, upang ito ay magsilbing aral, Panginoon, sa maraming mga tao, Panginoon, na aming pong mababahaginan ng aming mga patotoo. Kung paano po niyo kami hinango, paano niyo po kami iniligtas, paano niyo po kami pinaghimalaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami ay tatayo, Panginoon, sa harapan po ninyo, Panginoon. At muli sa mga tao, Panginoon, na amin pong silang iaakayin, ituturo, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang nag-iisang aming tagapagligtas, nag-iisang aming tagapamagitan, namin sa iyo, aming Ama. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo tiyak na kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ito ang sandali, ang magandang pagkakataon para tanggapin mo ang biyayang kaloob ng pagliligtas ni Kristo. Siya'y namatay para sa ating lahat, sapagkat lahat ay nagkasala at tayo'y katakdang mamatay. Kung yan ang nais mo ngayong umaga, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinaupuan? Kinalalagyan, sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo, kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Hiling ko po, Panginoon, na ako po pong linisin ng iyong banal na dugo na siyang nabubo sa aking pagpapatawad po ng aking pong mga kasalanan. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay aking pong lubos na iniaalay lamang po sa iyo, tulad ni Naaman, Panginoon. Salamat po, Panginoon,
sa mga oras na ito na ako po'y tinuring mong anak. Ang aking pangalan ay sinulat mo sa aklat ng buhay. Panginoon, maraming pong salamat. Dakilang Diyos, patuloy po kayong mangusap, patuloy sa amin habang kami ay nag-enjoy ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ito pong aming pong samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.